Dear Tita L, marhay na banggi sa inyo at sa mga tagapakinig ng shoutout. Itago nyo na lang ako sa pangalang Marisa, 39 years old. May dalawa po akong anak, isang 18 years old at isang 6 years old. Matagal na pong OFW ang asawa ko, Tita L. 7 years old pa lang ang panganay namin nang makipagsapalaran siya sa ibang bansa. Maayos naman ang long distance relationship namin, lalo na't constant ang communication at may suporta siyang naibibigay. Pareho pa kaming nagtatrabaho noon kaya medyo nakakaluwag-luwag kami. Sa tuwing umuwi siya, o sa tuwing umuuwi siya, may quality time kami ng pamilya at mayroon din kaming oras para sa isa't isa. Kaya naman nasundan pa nga ang 11 years old na namin noong panganay. Hindi namin inaasahan yon pero pareho naman kaming natuwa na may konting pangamba. Tuloy-tuloy pa rin ang pagiging OFW niya habang ako natigil sa trabaho ko bilang admin ng isang kumpanya. Dito na po nagsimula magbago ang ihip ng hangin, Tita L. Kung kailan ko kasi kailangan ng suporta niya, doon palaging may palya. Narinig ko na po ata lahat ng dahilan sa kanya pag delay and pagpapadala niya o kaya pabawas ng pabawas ang pinapadala niya. Pati na rin mga dahilan niya kung bakit hindi man lang siya makatawag o matawagan. At dahil kami na lang ng mga anak ko sa bahay, hindi na ako nakabalik sa trabaho. Pero rumarakit ako bilang tagalinis o tagalaba sa mga condo units. After 6 years, umuwi siya para sa debut ng panganay namin. At sa unang pagkakataon ay personal niyang nakita ang bunso namin. Okay naman ang panahon na magkasama kami pero ramdam ko ang pagbabago niya. Hindi na kami gaanong nag-uusap at nagkakasundo. Marami akong gustong itanong at sabihin sa kanya pero hindi ko nagawa kasi natatakot ako na baka nga makipaghiwalay na siya. Alam ko naman Tita L na hindi ko pa kaya na wala ang tulong niya, lalo pat may kolehiyalan na kami ngayon. Nakabalik na ulit siya sa ibang bansa at hanggang ngayon, ganun pa rin ang sitwasyon namin. Sumulat po ako sa inyong programa para manghingi ng payo kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Maraming salamat po sa pakikinig, Marisa. Okay, Marisa. Medyo nakakalungkot naman ang kwento mo. At the same time, sobra akong hanga sa pagiging selfless mo. I can't imagine the pain that you are going through right now. Na alam mo yung kabayo na may takip, may tapa de ojo, may takip na ganun. Kasi you just you don't want to see the truth. Feeling ko nga may earplugs ka rin eh. Kasi ayaw mo marinig ang katotohanan kung ano man yun. Kung bakit nagbago ang ugali ng asawa mo towards sa'yo. Kasi ang iniisip mo ang kapakanan ng mga anak mo. Na kailangan mo pa rin ng sustento kahit na pumapalya ng mas madalas. Kasi kailangan mo rin na mapag-graduate yung iyong college. Naiintindihan ko na
ang hirap ng sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon. Pero darating tayo sa punto na kailangan mag-usap kayong mag-asawa kung ano ba talaga. Pero kung hindi mo pa kaya, baka kasi hindi ka pa handang marinig ang katotohanan at hindi mo rin kasi alam kung anong mangyayari sa'yo o ano ang magiging reaksyon mo kapag the truth slapped you, di ba? In the face. Darating din yan kapag handa ka na. O malay mo sa susunod na uwi niya, makapag-usap na kayo ng maayos. Sana wag mo na lang hintayin na siya na yung magsabi pa sa'yo. Kasi baka he also has, no courage. He also does not have the courage to tell you. He doesn't have the heart na sabihin din ang katotohanan. Baka iniintay ka lang din niya na magtanong. Dun sa worry mo, sa agam-agam mo na baka makipaghiwalay na sa'yo. Ano bang desisyon mo kung para sa mga bata? Actually, yung isa mong yung panganay mo, technically, adult na yon dahil 18 na yon. Mas nakakaintindi na siya. Pag-usapan yung mag-asawa, kung darating na ang panahon na yon, pag-usapan yung mag-asawa kung paano magiging setup ninyo. And kung paano mo rin maipapaliwanag sa mga anak mo ang nangyari ng hindi nagsasound o hindi nagmumukhang binibrainwash mo sila and pinagmumukha mong masama sa paningin nila ang kanilang tatay kasi tatay pa rin nila yon eh. Hindi ba? So kung dumating man yon, sana handa ka na. Handa ka nang harapin ang katotohanan, handa ka nang tanggapin kung ano man ang katotohanan. At handa ka na rin na mag-move forward with or without him as long as both of your children are with you. Ako naniniwala ako na ang mga single mother, binibigyan talaga ng sapat na lakas ng loob, ng tapang at ng health, good health ni Lord para patuloy sa buhay and maitaguyod yung kanilang mga children. I always believe that God provides. So, ipagdasal natin na sana maging okay ang lahat. At kapag dumating yon na magkakaroon na kayo ng confrontation, sana malumanay, kasi dalawa naman ang types ng confrontation, isang nag-aaway, sigawan, at nagbubugahan ng apoy na confrontation, at meron din namang malumanay na confrontation. Sana doon tayo sa letter B, kapag nangyari yung confrontation, sana handa ka. Handa ang puso mo, handa ang loob mo, handa ang emosyon mo, handa ka. And pati yung mga kids mo, sana ready. And ask him to, kahit pa paano, sustentuhan naman. At dahil siguro by then, pag malaki na yung mga anak mo, di bumalik ka na sa trabaho. Yun nga yung ikinahahanga ko sa'yo di ba? Talagang pinagtiyagaan mo na maglaba, tumanggap ka ng labada, and maglinis ng kondo ng may kondo, in spite of isa kang admin sa isang kumpanya dati. Alam mo, dun bawa ko sa'yo. Super. Diba? So, sana dumating din ang panahon ng matututo ka ring mag-smile ulit. Basta tatagan mo lang sa ngayon ang kalooban mo. And sa mga panahon na you feel na gusto mo nang madapa, gusto mo nang bumigay, gusto mo nang umiyak, okay lang yun. Walang masama dun. Pero pagkatapos mong matuyo lahat ng luha mo, bumangon ka ulit. Tingnan mo ang mga anak mo. Tingnan mo yung dalawa mong anak at bumangon ka ulit. Kasi ang laban na to ay hindi lang para sa'yo,
kung hindi more of para sa kanila. Isipin mo lagi yan. Okay, Marisa?